Ito ating store, ito ating extension, ating working dad. So siya lang aking contractor, foreigner. It's amazing how nice it goes with the right tools. With the right tools? Oh yeah, expensive your tools. $42? No way. Cheap. Ah, okay. By hand, that would fix me all week. Yeah. Okay. At least you can use that in other, Yep. I gotta use it on the other property. Yeah. Okay. Dirtiness. Yeah. Other side of world. Daddy, it's coming to me. And as Jack Nicholson would say, I'm back! Happy Mother's Day sa lahat. Sorry. Mabatiin mo naman yung storemate mo. Ako? Oh. Alam mo, Happy ka ba, Ma? Sa mga benta mo ngayon? medyo, nagmimidyo-midyo. Umaaba-abante. Maabante-abante na? Ay, aba? Nakamagkano ka kagabi? Kahapon hanggang kagabi na magsara? Mga nasa ano? Hindi ka pa umabot ng 3K? 5 na yung pera dyan. Hindi, yung benta mo kagabi. Hindi, ano lang. 2.5 yan. 2.5, ganun. So magkano yan? Tapos yung inutang ko na cash. Ilan ba yung cash na inutang ko? Halos 200 yan, di ba? Nagutom kasi ako, guys. Nagpabili ako ng kung ano-ano sa court. Dahil nagugutom ako. Gusto ko kumain. Nakwek-kwek. 2.750. 2,750. Ano pala ngayon? Anong oras pa lang? Nasa mag-alas 7:30 pa lang. 2.750. 2,750. Pwede na. Sa unang hindi pa naman kami kompleto. So guys, papakita ko nga pala, nag-ayos-ayos kami. Ayan yung mga sabit. Kulang kami sabitan, guys eh. Tsaka kulang pa din kami sa items. Pero nakaano na kami, guys. Ayan. Wala, musta ka naman dyan, Kahit ganyan yan. Ano na kami, Ano pa? Naka, wala. Kakagawa lang. Wala din delivery. Lola pa niya. Tsura na ng harapan. Hindi na rin niya alam saan lalagay mga biskuit. Aayusin pa natin yan. Marami pa tayong aayusin. Maglalagay pa tayo ng mga alak dyan dahil may naghahanap na ng mga Red Horse. Dahil papalitan natin tong ref niya na tong maliit. Dadagdagan pala, hindi papalitan. Wala pa nga siya dyan yung mga razor, school supplies, ballpen. Wala pa siya niyan. Mga ganyan, guys. Dito pa lang, hindi pa nagkukumpleto. Ako, ito nga mag-ano ka nga pala ng mga gamot. Ayun nga pala, kami din nga, wala pa din gamot eh. Bio-GSEC. Oo, bibili. Yosef. Oo nga, bibili tayo. Gamot, hinahanapan siya ng gamot. Alam ko na lahat yung mga over the counter. I-order nga kita ng lalagyan sana ng gamot eh. Huwag na basta ilagay na lang sa isang Yung parang hugutin mo na lang ganun, kahit 9 case lang, yung 9 pieces lang yung lalagyan niya. Kasi ako meron pink, marami yung lagyan. Ano yung tawag doon? Marami din yan. Ginawa na rin yung saksakan namin dito, kaya may saksakan na kami dito sa kabila. Ayan, yan yung hinihintay ko saksakan. Ginawa na rin ng may-ari. So, mag-ano na si Lola. Lalagyan na lang isang dito guys, ilaw. Ayan, tayo nga tayo guys, napagod kasi ako. Nag-ayos kasi kami guys eh. Ayan yung mga, so far mga beverages ni Lola Park. Hindi naman kasi tayo pwede guys magtodo ng beverages. Kasi ito yung napakaliit nga ng ng Lola Park. Ng rep. Tingnan nyo. Punong-puno. Sino yan? Si Daddy? Hi! Hi Daddy! Did you eat dinner? Ha? Very good! Come here Daddy. Very good! Ayan. Daddy, how's the store? Not that so complete, but at least. Just need a little bit of everything. Yeah, a little bit of everything. Be like our big store. Yeah. With a little bit of everything so that we have to offer. Yes, Daddy, as of now, Lola Park 2.7 sales. Yeah, good. You want ice cream? It's my treat. Daddy, look at the tubs. There's a tubs pa. It's still is available also, Daddy. What can you say, Daddy? You like ice cream? Come on. Maybe later. Ayan ang apo. Wow! Bebe! Dito mahangin ngayon. Breeze. You didn't have to open up the whole door. You could have slipped through the bottom half. Tanggalin mo. Hindi ko umupo. Ako na. Baba mo na lang yung ano ko. Baba mo dyan. I don't want to
wish you see them this way. I don't want to damage your self-esteem. A little bit of everything, but selling and getting goods. Self-esteem. The handyman. Wow! First time ko lang makikita ng words na ito. Oh, nag-awin na. Oh, ayan na. Oh. Oh, si Daddy. Si Daddy Park. Si Lola Park. Si Lolo Park. Oh, di ba? Naipon na ating mga senior citizen. Oh, I'm collecting nga all this, guys. I love all this. Oh. Daddy, I'm in a video. Blur it out Oh, then. blur it out din. That's what kicking means. Oh. I'm collecting nga all this. Oh. Senior citizen ko. That's what I think it is. As long as can get out of bed daw. Daddy, Galit na 60 years galit. old, then she can get out of bed. Once pensioner, it's senior citizen. Oh, di ba? Dad, bigyan mo naman ako si Lolo Park. Anak po. Ayan, hi guys, Mami Park is here. So, ayan nga po ang ating update. So, mas minarapat po natin na yung final product ng aking kuhanan. Gawa po kasi ng napakaraming hassle na nangyari today. So, ang dami ko pang pinahahabol ng mga items kasi nga gusto ko pag nag-display ako dire-diretso at naka-sorting. So, kaya mas iniisip kong wag na lang mag-capture ng moments ng actual na displayan kasi alam nyo, sa totoo lang, di ba? Sa totoo lang, yan ang mga ayaw ko eh. Yung mga actual na displayan. Nakakapagod. So, kaya naman mas gusto ko yung may moment ako na kung display. Yung bang tipong may privacy ako. So, kaya yung finished product na yung ipinakita namin. Sa totoo lang, napakarami pang kulang. Ang dami pang hindi na ilalagay doon. Ang sabi ng Daddy Park, tulad kanina, little of everything. Ibig sabihin, hindi baling konti, pakunti-unti, basta lahat meron. Pero hindi pa rin lahat ay meron. Dahil hindi rin naman lahat kami ay meron ngayon. At may mga hindi pa kami napapamili. But, all in all, ang ating pinaka goal dito ay makumpleto natin nang hindi naman natin kailangan mag-stock ng super marami. So siguro, magkakaroon lang tayo ng stock ng paunti-unti na extra or buffer para doon sa mga very fast moving products like yung mga refreshments. So nakakatuwa lang kasi sa totoo lang, nakakatuwa na nakakalungkot kasi Lola Park can able to offer more, no? Dahil maraming bumibili ng mga pampalamig, refreshments, basta yung mga produktong nailalagay natin sa ref. Kaya lang kasi napakaliit ng ref. Kaya naman yung goal din natin na sana'y matapos ng ating extension at nang maiayos na natin, magkaroon na tayo ng kahit papano ay organizations ulit dito sa ating store at malaman namin kung saan din namin ipipwesto ang aming gustong bilhin na klase ng 2-door chiller or 3-door chiller kasi bulky siya talaga, kakain talaga siya ng space. So yan yung yung glass door na chiller kasi yan talaga yung gustong-gusto natin ng dati pa na mabili. At ngayon nga lang natin binabalak na bumili. So pagka naayos na at iayos na rin yung mga stocks doon sa kabila, pagka na yan, medyo na-delay yan kasi yung plumbing, hinihintay ko pang maayos yan dahil ipasasagot ko yan doon sa may-ari dahil medyo repair siya. So pag naayos na natin yan, ay tuloy-tuloy na, no? So balik tayo dun kay Lola Park. Kay Lola Park na part is pagdating doon sa bentahan ay talagang marami nang hinahanap. May naghahanap ng pasta, may naghahanap ng kung ano-ano, dami din hinahanap pati, no? So maglalagay din tayo doon ng repak na macaroni, repak na mga kung ano-ano, maglalagay din tayo doon. At may naghahanap din ng mga cups. 'Yon. So, also pagdating doon sa ice cream natin, no?
sabi ng Lola Park nyo, nagtatagisan daw talaga itong dalawang ice cream na to, si Ace at si Selecta. Sila po kasi ngayon sa Pilipinas ang pinaka-trending na talagang magkalaban. So, I'm so happy na magkalaban sila pero parehas ko silang na-carry. And yung mga weakness ng isa't isa na i-offer na produkto sa ating mga iba't ibang klase ng customer ay natutugunan, no? Ang kakulangan ng isa, natutugunan ng isa. Ang vice versa, no? Parang ganon. So, kanina may naghanap sa akin ng mas malalim na tab sa Selecta. Kasi gusto nila yung mas malalim, yung mas marami. Kaya gusto lang ako, may mga malalaki akong tab, pero yung lalim niya ganun lang. So, gusto nila yung mas malalim. So, as much as I wanted na makumpleto at mai-offer ang halos lahat ng produkto ng Selecta ice cream, hindi ko basta magawa. Kasi I only have 11 cubic meter na chest freezer. Actually po iyan, ay pinahiram lang sa akin, binigay lang sa akin ng dealer kasi meron siya, yan yung bagong ngayon na model ng Selecta, yung may ilaw na. So sabi ni ma'am, ng ating dealer ay kagagamit lang naman daw niya noon, mga 1 week pa lang. So kaya pwede na niyang ipadala sa akin para maihabol nga na magkaroon tayo ngayong Sunday Mother's Day, no? So kaya naman, pag-iisipin ko kung pwede naman ako magpa-upgrade up to 24 cubic meters. Halos doble nun, nung 11 cubic meter ko ngayon. At para malagyan ko ng napakaraming klase. Kaya lang kasi guys, ang mangyayari nun, hindi na siya magiging paharap sa store, nas patagilid na. Although, confident pa din ako na mapapansin siya at mabibilan. At mas marami pang variety at mga options. Kaya lang, magkakaroon ng space to walk through ang customer sa loob ng tindahan. My main goal, kaya gusto ko dalawa ang ice cream doon. Bukod sa maganda ang kitaan, nakakaganda sa tindahan, sa physical store, is also to protect the grannies, ang ating mga oldies, na hindi sila basta mapapasok. Kasi hindi naman po walk through ang konsepto ng ating branch. Kaya siguro, tulad ng sabi ni Daddy Park, little of everything is enough para pwede namang magpa-deliver ulit. Okay? So, kami sa items naman, pwede naman namin dalhan si Lola Park kung mauubusan. Kasi, time to time, ay i-check naman natin ang kanilang mga produktong nahandoon. So, I was really exhausted, but happy and amazed. Kasi, kahapon, Sabado, iyon ang isa sa pinakabonggang benta ng Lola Park nyo. Naka-around 2.5 siya before ako umalis. So, sabi niya, nasa around almost 3K na yata siya kahapon. Kanina, maaga pa lang, nung kinakapsyonan kong nagbibilang siya, kasi tinatanong kong nakakamagkano na siya, hindi pa nagdidilim, maliwanag pa talaga, naka 2.7 na siya. So, umalis ako doon ay magna 9 o'clock. So, I'm thinking na umabot siya ng 3,000 to 3,000 mahigit. Kasi, ako pa yung nagbebenta minsan hundreds yung nagiging benta ko. So, kaya, I'm pretty sure na naka 3,000 over siya. So, when it comes to I'm expecting na this May na hindi tayo magkakaroon ng sales na katulad na yung talagang literal na mako-cover up na yung ating expenses na accumulated like upa o renta and the electricity kasi and the water bill. Kasi ang tagal na tenga nila Lola Park. Although may mga pinalagay na tayong mga unti-unti doon, wala halos talagang bumibili. Lalo nung wala pang ice cream. At nung kahit na ibaba na yung chest freezer ng Ace, hindi naman pa nalagyan agad, 'di ba? Hindi naman po na tumalon pa ang week bago nalagyan. So kaya kahapon lang talaga na Sabado, May 11 at ngayong May 12, nagkaroon talaga ng bonggang sale si Lola Park. So we cannot say na stable 'yan or kung yan na ang pinakamababa niya sa mga susunod na araw. Kasi syempre mayroon tayong target diyan, mayroon tayong goal, no, hangga't maaari. So ako talaga 5,000 to 10,000 daily minimum sales ang goal ko dyan. Kaya lang, hindi natin pa masasabi, no? So, for the reason of that is there also a living space. So, sana, hopefully, by June, mag-start na yung mako-cover up na natin talaga yung gastos ni store itself. So, ngayong May talaga, ina-expect ko na hindi halos aabot. Hindi ko din masasabi kasi marami pa namang araw bago magkatapusan ng May. Kasi we are too late sa target time namin na
talagang as in makumpleto siya, no? So ngayon nga hindi pa kumpleto, nakakabenta na din kahit papaano. So what more pa kaya kung talagang as in kumpletong-kumpleto. Yung tipong tuwing pupunta ang customer, lahat ay hindi aalis ng hindi nakabili. So yan ang goal natin, magpalaki, magpakilala. So yun, happy lang, no? Kasi si Lola Park nyo, talagang isa sa usapan din namin para makatipid sa expenses dito sa main ay para tutulong na siya na magluto ng aming lunch and dinner. I'm expecting na hindi mangyayari yun talaga, hindi na magiging consistent. Why? It is because nabibisi na siya doon, di na niya kaya. Tulad kanina, ang sabi, magluto na lang kayo dyan kasi kami dito, gagawa na lang kami ng paraan. Kung ano ang nandito, kakainin na lang namin. Kasi hindi na ako makakapagluto, sabi niya ganun. So, ibig sabihin talaga, dadating na siya doon sa pagka-busy. So, pinag-iisipan ko din kung soon magpapakabit ako ng internet doon and si Kauri ay ipadadala ko doon. Kasi baka nga, yun nga, dadating talaga sila sa punto, lalo na ang dami ng items ng ice cream, baka kumamali sila ng pagbebenta, kaya naaano rin ako, nag-aalala din ako. So, anyways, to God be the glory, kasi talagang nakakatuwa. I really see the things na going well. So, meron tayong pag-uusapan guys, at itong pag-uusapan natin na to, ay magugulat kayo. However, yun nga, kasi di ba tayo, target nga natin magpalaki at iayos yung si Lola Park. So, isa pa sa goal nga niya na hindi ma-accommodate ni Lola Park pa yung ibang mga customers kasi maliit ang ref niya. So, sooner or later, pag nakabili na kami ng 3-door or 2-door na chiller, glass door, freezer, refrigerator, or chiller nga, para sa mga refreshments, maaari na nating ilipat ang ating Eurotech sa kanyang sa store sa kabila. Kasi nga talagang ang dami naghahanap ng mga items sa kanya na mga hindi ko din akalain, no? Naghahanap ng pasta, naghahanap ng mga cups, kung ano na pa, marami na wala pa si Lola Park. So kaya naman, yun nga, dahil dyan, sa mga dahilan na yan, ay isa sa mga mamaya natin tutuloy. Magsha-shoutout muna ang Mami Park, okay? Shoutout muna tayo. Okay, so I would like to shout out Winnie07, Roro Chen, Ricky Anuevo, ayan, si Ruth Antonio. Thank you sa inyo ng pagbinati ng Happy Mother's Day ang Mami. Happy Mother's Day to everyone. I do hope na tayong mga ina ay mas humaba ang buhay, lumakas, gumanda, magkapera, ganyan, lahat na, no? Ayan, user-EV1K5WY6Y, sabi niya, Mami Park, dalawa ba ang pinahiram sa iyo ng ace ng ref? Actually, isa lang po ang hinihiram ko, dalawa po ang binaba nila. E di tinanggap natin, total naman, hindi rin naman talaga kakasya yung order ko na sa isang ref lang. Dito nga, kinukulang po kami. Kaya ang balak namin, kahit may sumobra pa kami ng mas sobra pa sa, at nagsabay na itong Snow Joe ay may laman, doon namin itatago sa kabila. No? Ayan. So, next would be Perlita Arceta. May katapat po pala kayong maliit na tindahan. Meron. Actually, maraming tindahan doon, sa totoo lang. Pero ang katapat na katapat talaga namin ay Christian Church. No? Tapos yung gilid na gilid ng Christian Church ay merong inner lot. No? Tapos sa pangalawang bahay ay merong tindahan na maliit. No? So, hindi ko alam kung ano ang meron sa tindahan na maliit na yon, kung marami bang laman, ganito, ganyan. Wala akong idea. Basta alam ko lang may tindahan doon. Ayan. So, Malu Aguirre, binati rin ako ng Happy Mother's Day through PM, no? Malu Aguirre, at nag-share din siya ng mga achievements niya sa kanyang buhay-buhay. Hindi ko na pwedeng i-share sa inyo guys kasi para sa privacy ni Ma'am Malu, ayaw na niya ding Pero masasabi ko lang talaga na napakalaking bagay talaga ng kanyang tindahan para ma-achieve niya or magkaroon siya ng goal para sa mga anak niya at may mga na-achieve na siyang success, no? Nakikita na niya, naaani na niya yung success ng maging source of income ang pagsasari-sari store. Yan. Thank you, Ma'am Malu Aguirre, no? Thank you for the good talk. Ayan. Teresita Baron, 4944. Mami, magkano ba ang patong ng mga paninda mo sa bago mong tindahan? Salamat po. Wala po akong separated set price doon. Kung ano po ang retail price dito sa aming main, yun din po ang set price doon. However, si Lola Park, hindi ko inalaw na mag-wholesale kasi mahihirapan sila sa pagtanda ng presyo. So, lang yun talaga, mainly or fully retail prices. Na kung ano ang price dito sa main, yun din ang price doon sa branch. Okay. So, hindi ko masabi kasi, basta, hindi po kasi lahat ng items ay consistent ako na 10%, 15%, 20%. Hindi po consistent. Depende po sa klase. So, kaya, pagdating po dyan, Ma'am Teresita, ay hindi ko po kayo masasagot ng accurate. Ang pinakamasasagot ko lang dyan is kung ano po ang retail price namin dito, yun din po ang retail price doon sa kabila.
Ayan. Thank you, Ma'am Teresita, and Happy Mother's Day din po. Rona De Pablo, Happy Mother's Day, Mami Park, at sa lahat ng mga kasari po. Ayan. So, Clarissa Regit, bumati din. Ellen Pilar, bumati din. Sabi niya, watching, sobrang thankful ako kasi po, madami ako talagang natututunan sa'yo. Ingat palagi, love you. Ayun. Tapos sabi ni Maria Concepcion, Abueva, 9520, Happy Mother's Day din. Sabi niya, ganda tingnan, Mami Park, ang store nyo, daming paninda. Super blessed kayo, madam. Ay, masasabi kong super blessed ako compare sa buhay namin before. Kaya kung ano ang meron ako ngayon, I am very, very grateful. So, I would like, siyempre, na i-acknowledge din ang support system ko. Support system ko sa mga anak ko, sa kay Daddy Park, especially, grabe, best friend ko. Sila Lola Park nyo ngayon. So, talagang, din. So, blessed din kasi ako sa mga taong kasama ko. Kaya siguro, mas feel ko yung blessings, no? Yun. Thank you, Ma'am Ellen, and love you too. Thank you, Maria Concepcion Abueva, and love you. Ayun. Ayan. Nabasa ko kasi kay Ma'am Ellen, ang hilig kasi mag-I love you ni Ma'am Ellen eh. So, Rowena Ramones, Happy Mother's Day, sarap mag-selecta ice cream. Yes, finally. Hindi ako makapaniwala until now, honestly speaking. Sa susunod na mga vlogs natin, guys, humahanap lang ako ng tiyempo kasi napaka-busy ko. Gusto ko po kasi pag nag-vlog po ako doon ko gustong mag-vlog para ibigay na sa inyo yung mga details, kung paano ako nagkaroon ng selecta ice cream, kung ano ang journey natin dyan, at hindi ko rin sure kung mag-taste test, ganon. Kasi, nagtitipid tayo, guys. Ayun. So, tingnan natin, So, si May Sheila Felasol, 307, nakakatuwa na pinalad ka na magkaroon ng skilled and very loving partner. Big blessing yan. Happy Mother's Day sa ating mga kasari, Ma'am Shi. Stay healthy, more sales, virtual hug to you and your beautiful family. Thank you po. Talaga po, no? Alam niyo po, magkaroon ka ng asawang walang bisyo. Ang gusto lang ay tumulong sa'yo sa paghahanap buhay, suporta, pagpo-provide, mabait. Yung pa kasi normal naman yun, di ba? Pero ibig sabihin ba talagang pagdating sa mas mga magagandang characters and behaviors, mas marami naman yun, no, compare sa hindi maganda. Talagang very blessed na, at saka para ka na rin talagang tumama sa loto. Kasi sa ngayon, para humanap ka ng partner na talagang perfect fit para sa iyo, na or match sa ugali mo at sa pagsuporta sa hanap buhay at sa pang-araw-araw, ay talagang masasabi kong para na rin akong tumama sa loto. Huwag nang pag-usapan yung tungkol sa kayamanan sa pera, kung mayaman o mahirap si daddy. Mahirap siya. Yun ang totoo. Pero, hindi naman doon nagtatapos, no? Nakakatuwa talaga. Alam nyo, ang swerte ko pagdating sa kanya sa mga handies, sa pagsuporta. Kasi, hindi ko naman din to magagawa kung hindi dahil din sa mga supports niya nung una pa lang, diba? Nung nagbibigay pa rin siya sa akin before. So, talagang sabi ko nga kahit wala na siyang naibibigay, this time naman, wala namang problemang mag-work ako. Ito nga gusto ko kaysa mag-abroad, no? Kasi siya nagpigil sa akin mag-abroad So, kaya natutuwa lang din ako kasi yung decision na yon, isipin mo ha, hindi ako nag-abroad. I able to look after my kids, lalo na dun sa stages nila na kailangan nila ng magulang dahil solo parent ako. So, when Daddy Park decided na siya nga muna ang sa akin, kahit hindi pa siya ganun kasigurado sa akin, pero he took the responsibility. Just wag lang akong umalis para hindi maiwan yung mga bata. Napaka-importante sa kanya na present ang mother sa mga stage na, or sa mga edad nung panahong nagkakilala kami ng daddy, yung edad ng mga bata. Kaya sabi ko, I took the risk na, sige, although that time, I'm not sure kasi kung magkiklik din kami ni daddy, but look at us now naman, no, kahit pa paano. Talagang, we're living as a family, daddy loves the kids, support talaga. Yung talagang normal, di namin iniisip talaga na kami. So talagang yung support sa isa't isa. Kahit nanggigigil ako sa kanya talaga minsan. Halos isumpa ako na naiinis ako sa topak minsan. Pero kalma, okay lang. Kumakalma naman ako eventually. Siguro sadya lang talagang may mga ugali pa rin ako na I just cannot let go, na yung tipong kaya kong makipag-compromise, no? Parang kasi aminado naman ako sa amin dalawa ni Daddy Park. I'm the boss, yung bossy ako. Pero siguro napakabait lang din ni Daddy Park. But every day I learned na yung magpasailalim ako sa kanya. Pag sinabi niyang ay wag yon, ganyan. At sa tingin ko naman na yun ang makakabuti, sinusunod ko. At nirerespeto ko ang desisyon niya. Ganun na ako ngayon. Hindi yung dati talagang lahat ng gusto ko kailangan yun ang masunod. Ngayon hindi. Kasi mas masarap pala yung talagang hindi yung nasabing puro support lang siya. Dapat part siya nun. Ayan, ganan. Okay, so may pag-uusapan tayo at I do hope na makinig kayo mabuti. At hihingin ko ang inyong palagay. Okay, so salamat sa mga nag-comment sa ating last video, no? Thank you very much sa inyong lahat. At sa totoo lang, malapit na rin tayong mag 17K subscribers kasi 16,814 as of now. Thank you very much, guys. No, maraming salamat. Especially also to my taxpayer viewers. Tax
tax viewers. Taxpayers. Okay. So, kahapon Sabado, nakausap ko si tatay. Kasi 'di ba kung malaalala nyo at makikita nyo doon sa mga una-una kong video ng nung makuha ko yung pwesto namin na branch. So, si tatay na nag-caretaker ng establishment, tatay siya ng may-ari, ng landlord ko talaga. So, kahapon, kagabi, nagkwento siya, sabi niya, alam mo mami, sa totoo lang, namura na ako dito. Sabi ko, ha? Hindi ko na-gets. Kala ko may kaaway siya. Namura na ako dito. Yung pala ang ibig niyan sabihin, namura daw siya dahil doon sa establishment. Sabi ko, bakit po? Kasi daw, meron daw malapit doon na tindahan. Hindi ko lang alam kasi kung sino sa mga tindahan doon na bago dumating sa amin mula rito. Na doon daw sila umuutang ng lahat ng kailangan nila for 1 week. No? Weekly ang bayad yata. Kasi nagko-construction sila eh. Meron pa yata silang property doon sa bandang likod pa na parang paupahan din ang gagawin ng anak niya. So si tatay kasi ang nag-aasikaso ng paggawa niyan at pag-check. Parang siya, parang foreman, ganun. Kasi yung anak niya ay engineer. Okay, nagwo-work sa Manila, taga Quezon City. So, ayun nga, sabi ko, bakit naman? So, sabi nga niya, yun nga. Pero wala naman na daw siyang atraso ngayon doon. So, nung una daw kasi, sabi lang naman nung may-ari ng tindahan na yon na ang dapat daw itinda doon sa tindahan, doon sa establishment na yon ay bigasan or gulayan. No? Dati kasi parang gusto yatang kunin yan, gusto yatang umupa dyan nung isang nagbe-bakery dito na dating nandito, umalis. Tapos bumalik ulit dito sa subdivision na to, nakaupa doon malapit kay Lola Park. Yung pala, gusto ding makaupa doon sa na yon, doon sa meron kami ngayong branch. Kaso hindi pumayag yung may-ari. The reason is, ayaw nila na may mainit, yung may mga luto-luto. Kasi ayaw maapektuhan yung quality nung building. So kaya ang gusto nila yung magtitinda lang talaga doon, mga dry goods. No? So, hanggang until such time na, ako na nga yung perfect na dinaanan lang namin yun, tapos nakuha na namin agad, no? So, yon. So, ibig sabihin, doon tayo sa may tindahan ng maliit, ang sabi nga daw sa kanya, yun, dati nilang inuutangan yun eh, dahil nga naggagawa pa sila ng building na yan, at saka yung mga construction doon. Yun nga, yun daw ang dapat itinda, mga bigasan, at saka gulay. Wag na daw groceries or tindahan. Tapos, until such time na malaman nila, ako ang kukuha, ako ang uupa. So, parang nagalit yata kila tatay. Kasi, ano na lang daw ang mangyayari sa kanila na maliliit kung ako daw ang pupwesto doon. So sa isip ko, parang namura daw si tatay, nagalit daw. Pati daw yung mga tanim doon sa bakanting lupa noon ay pinapatabas, pinapatanggal. Sabi daw ni tatay, tanggalin mo okay lang naman. Tanggalin mo dyan yung mga tanim ko, okay lang. Kasi si tatay mahilig din magtanim. May mga bakanting lupa doon sa gilid. So parang ang may-ari ay may mga tindahan. So yun. Sa madalit sabi, nagkaroon sila ng hindi magandang kumusyon, no? Parang medyo nagkainitan nang dahil sa umupa ako doon at groceries ang ating ititinda. Kasi paano na nga naman daw silang maliliit makakabenta kung pupwesto na ako doon, magtitinda na ako. Kasi hindi naman lingid dito sa Willow Bend na dito sa aming subdivision na kapag talagang kinuha ko ang pwesto, ibig sabihin nun, titindahan ko talaga. Seryosohin ko talaga. Kaya nagulat na lang ako nung malaman ko yung kunuwento. So sabi ko, tatay, hayaan mo lang. Huwag ka nang kumibo. Kasi ang ikinatwiran daw niya, hindi ko mapipili o hindi ko masasabi at hindi ko makokontrol sa mga uupa kung anong ititinda nila dyan. Kasi hanggat hindi naman against sa anak ko, yung parang hindi against dun sa anak niya, hindi against sa kanila, yung ititinda, okay lang. No? So, basta ayaw lang naman nila ng luto-luto. So, hindi ko po sabi ni tatay doon sa tindahan na yun na maliit, hindi ko makokontrol at hindi ko po pwedeng sabihin kung ano ang dapat itinda ng magtitinda dyan, ng uupa dyan. So sila ay kumpleto. May permit sila, may ganyan sila. Kaya hindi ko sila po pwedeng saklawan. Kumpleto sila, ika nga. So yun yung sinabi ni tatay. Kaya wala tayong magagawa dyan. So sila, umupa naman sila ng maayos. Sa anak ko, parang gano'n yung dating nung sinabi nung pinaliwanag ni tatay. Kaya bakit kayo magagalit sa akin? Hindi ko naman po pwedeng pangunahan yon. So yun. So, naawa din ako kay tatay kasi parang namura pa daw yata siya talaga. Ganon. So, eto lang yung masasabi ko, no? Hindi ko, sabi ko nga sa inyo, it's not my intention to hurt little business, no? Kasi, yun ang negosyo. That is the business world, no? So, kung ikukumpara ko yan sa mga tao na iba, na kahit anong paliwanag mo, hindi nila maintindihan yon. Kasi ang unang iisipin nila ay yung apektado sila, no? Kasi, syempre threat sa nila yun, hanap buhay, no? Lalo na kung ako, yan, ganyan, dahil ako seryoso ako maghanap buhay.
So kaya talagang naano sila. Wala naman akong naririnig na salita or balita na may mga nagre-react. Kasi mostly ang nakikita ko yung mga suki ko na mga tuwan-tuwa na, Mami Park, andyan ka pala, sa'yo pala yan. Sige, bibili kami dyan, ganyan. Mami Park, yun yung naririnig ko. Kaya hindi ako nakakarinig ng balita na may mga ganyan, na kumusyon, ganyan. For me, sorry but not sorry. Siguro kasi ako lumalaban lang ako sa buhay at alam naman ng may-ari na living space din ni Lola Park yun, no? Kasi kaysa naman ikuha ko ng bukod na bahay si Lola Park, kasi ikukuha ko pa ng bukod na titindahan. O kaya ilalagay ko siya sa isang bahay na, na magtitinda siya pero wala namang bibili sa kanya. Anong sense? So kaya naman kumuha na lang ako nung talagang all in na. Nakatitira na siya, makakapag-stay na siya, makakapagtinda pa. O. At masusustain pa yung hopefully, masustain pa yung mga needs, no? Kung kikita. So kaya yun yung main goal ko, no? I don't mean na alam ko masasagasaan ko. Hindi ko man meant, pero obviously, alam naman natin may masasagasaan tayong mga maliliit. But that is how the world, the business world works, no? As long as wala tayong inaapakang ibang tao, na meron tayong, dumaan tayo sa tamang proseso, sa tamang paraan, as long as hindi naman natin sila inaaway, ganyan. At kung tayo man yung aawayin, hayaan lang natin, huwag tayong gagante siguro, unless below the belt. Kasi, ganun talaga eh, naintindihan ko sila. Sabi ko nga sa inyo eh, I am not focused sa aking mga kalaban. Mas focus ako sa customer. Focus to your customer, not to your competitors. Give your best shot, give your best service, provide the needs. Yun ang fokusan mo. Kasi papraningin ka lang ng pag-iisip. Kapag inisip mo lagi ay yung may mag-exist na kalaban, yung makakalaban mo, magiging kakompetensya mo. Walang mangyayari talaga sa iyo. Proven and tested ko na yan. Although may mga bumabagsak talaga na dahil ang reason din kasi ay may nag-exist na mas malaki, mas mura, ganyan. Totoo naman yun. However, for me, that is why very important yung gumawa ka ng name. Ayusin mo, gandahan mo. Gusto mong gawing karirin, anuhin mo na, seryosohin mo na. Kasi ako ganun. May branding ako. Talagang, inano ko talaga. Binigyan ko, pinuhunanan ko at binigyan ko talaga ng panahon at pasensya ang lahat ng bagay-bagay dito. So, inaani ko siya, inaway natin. Ano, pagka nagtindahan ka at alam na sa iyo, tatangkilikin. Pag siguro nag-branch out ako sa iba at nalaman na more or less tatangkilikin. Kasi nag-build up ka na ng pangalan. No? May branding ka na. Meron ka ng trademark. Ika nga, binablog ko dati yan. So, have your good trademark as much as possible. So, yun yung pinaka-importante doon. So, hindi lamang dahil sa napalakas mo at napalaki ang tindahan, gumawa ka ng trademark. Yun ang napakaganda. No? So, yun lang yung masasabi ko doon at nakwento ko lang naman sa inyo. So, sobrang pagod na ako. So, anyways, thank you. Another hamon na naman ng hamon sa hanap buhay. Tomorrow, I do hope everybody ay nakabenta ng maganda. Happy Mother's Day to everyone. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay, lahat ng nagpapakananay, at lahat ng magiging nanay pa lang. Maraming salamat po sa inyo dahil kung kayo ay nagpakatatag para sa ating mga anak at para sa ating pamilya. So, this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Nagsasabing, tindera is my proud career. Bye!